Ako si Cassandra Reyes at ako'y 22 taong gulang na. Hindi ko kailanman naisip na tatayo akong mag-isa sa libing ng aking asawang si Bobby, nakatitig sa mga bakanting upuan kung saan dapat nakaupo ang aking pamilya. Wala ang aking mga magulang, wala si Stephanie, ang aking best friend mula pa noong pagkabata. Ang mga taong nangakong dadamay sa hirap at ginhawa ay naglaho ng subukin ang mga pangakong iyon. Ang natuklasan ko ng araw na iyon ay nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilya, katapatan, at ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kung pinapanood mo ito, mag-iwan ng comment kung taga saan ka. Mag-subscribe at samahan niyo ako habang ibinabahagi ko kung paano ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagdala sa akin sa isang hindi inaasahang bagong simula. Nagkakilala kami ni Bobby, 5 taon na ang nakararaan sa isang maliit na coffee shop sa Makati. Nagmamadali ako noon papasok sa shift ko bilang nurse, pagod na pagod galing sa double shift. Nang literal akong bumunggo sa kanya at natapon ang kape ko sa jacket niya. Sa halip na magalit, tumawa lang siya at sinabing, "Well, isayang paraan para mainitan sa malamig na umaga." Ganoon si Bobby, laging nakakahanap ng liwanag sa bawat sitwasyon. Hiningi niya ang number ko ng araw na iyon. At nagulat ako sa sarili ko nang ibigay ko ito. May kung ano sa kanyang maamong mga mata at magaan na ngiti ang nagpanatag agad ng loob ko. Sa unang date namin, nagkwentuhan kami ng ilang oras sa isang maliit na kainan. Ikinuwento niya ang trabaho niya bilang bumbero, kung paano niya gustong tumulong sa mga tao simula pa noong bata siya, habang pinapanood ang mga truck ng bumbero na dumadaan sa bintana nila. Ibinahagi ko naman ang hirap at saya ng pagiging nurse. Ang pareho naming dedikasyon sa serbisyo ang agad na nagbuklod sa amin. Mabilis ang takbo ng relasyon namin. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na kami mapaghiwalay. Nag-propose si Bobby habang nagha-hiking kami sa paborito naming overlooking spot sa Antipolo. Ang singsing ay hindi magarbo. Isang simpleng singsing na minana pa niya sa kanyang lola, pero para sa akin, perpekto ito. Wala akong masyadong maibibigay, sabi niya sa akin. Pero lahat ng kung sino ako ay sa iyo. Hindi natuwa ang mga magulang ko nang tawagan ko sila para ibalita ang tungkol sa amin. Ang unang tanong ng nanay ko ay tungkol sa sweldo ni Bobby. Hindi naman kalakihan ang kita sa pagiging bumbero, Cassandra. Sabi niya sa tonong mapanghusga na kilalang kilala ko. Ang tatay ko naman ay diretsahan. Kaya mo namang humanap ng mas angat. Lagi nilang inaasahan na magpapakasal ako sa isang taong may prestige, isang doktor mula sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, o kaya abogado, isang taong kayang ibigay ang uri ng pamumuhay na sa tingin nila ay nararapat sa akin. Pero may ibinigay si Bobby na mas mahalaga kaysa sa yaman. Walang pasubaling pagmamahal at suporta. Siya ang cheerleader ko habang kumukuha ako ng certification para sa critical care nursing, sinusurpresa ako ng mga reviewer at dinadalhan ako ng hapunan sa mahahabang gabi ng pag-aaral. Napapatawa niya ako kahit sa pinakamabibigat na araw ko. Si Stephanie naman, sa kabilang banda, ay mukhang suportado noong una. Siya ang maid of honor ko sa aming simpleng kasal. Bagaman nagkomento siya na nagulat siyang pinili ko ang ganoong kasimpleng venue. Gayong nag-alok naman daw ang mga magulang ko na magbayad para sa isang mas marangyang reception. Ang hindi niya naintindihan ay gusto namin ni Bobby ng isang intimate na seremonya na sumasalamin sa kung sino kami, hindi para sa imahe ng mga magulang ko sa lipunan. Matapos ang kasal, bumili kami ng isang lumang bahay na nangangailangan ng pagkukumpuni, pero may perpektong beranda sa harap kung saan nangako si Bobby na doon kami tatanda, iinom ng kape, at panonoorin ang pagbabago ng aming barangay. Ginugol namin ang mga weekend sa pagpipintura ng pader at pag-aayos ng sahig. Unti-unting ginagawang tahanan ang bahay na iyon. Pinag-usapan namin ang pagkakaroon ng mga anak balang araw, pero gusto muna naming namnamin ang pagiging bagong kasal. Umuuwi si Bobby mula sa istasyon ng bumbero, bitbit ang mga kwentong nagpapatawa at nagpaiiyak sa akin. Ibinabahagi ko rin ang maliliit na tagumpay at kabiguan mula sa shift ko sa ICU. Naintindihan namin ang trabaho ng isa't isa
sa paraang hindi nauunawaan ng ibang mag-asawa, ang puyatan, ang emosyonal na bigat, ang paraan kung paano mo dinadala ang alaala ng ilang pasyente at pamilya nila habang buhay. Nanatiling sibil pero malamig ang pakikitungo ng mga magulang ko kay Bobby. Iniimbitahan nila kami sa hapunan paminsan-minsan, pero ang usapan ay pilit at formal. Laging nagsisikap si Bobby, nagdadala ng mga pasalubong at nagtatanong tungkol sa interes nila, pero hindi nila siya kailanman ganap na tinanggap. Madalas bumisita si Stephanie noong mga unang araw, bagaman lagi siyang may pasaring tungkol sa simple naming pamumuhay o sa delikadong trabaho ni Bobby. Sa ikalawang taon ng aming pagsasama ko, unang napansin na may mali. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Bobby. Hindi lang ordinaryong sakit. Binaliwala niya ito bilang stress o dehydration, typical na Bobby. Ayaw mag-alala ako, pero dumating ang araw na tumawag siya mula sa trabaho. Medyo utal ang pagsasalita. Sinabing masama ang pakiramdam niya at uuwi ng maaga. Hindi ugali ni Bobby na umalis sa shift, kaya alam kong seryoso ito. Habang lumalala ang sakit ng ulo, pumayag na rin siyang magpatingin sa doktor. Kahit noon, nagbiro pa siya habang papunta kami sa ospital. Baka ito na ang ganti ng lahat ng spicy wings na kinain ko. Iyon ang huling normal na araw namin bago nagbago ang lahat. Bago tunay na nasubok ang aming sumpaang sa hirap at ginhawa. Nag-aayos ako ng mga gamot sa nurse station nang mag-vibrate ang phone ko. Tumatawag ang kapitan ni Bobby. Kumabog ang dibdib ko. Ang tawag mula sa istasyon ng bumbero sa oras ng trabaho ay karaniwang nangangahulugang may nangyari sa isang sunog. Cassandra, si Captain Miller ito. Hinimatay si Bobby habang nag-i-inspeksyon kaninang umaga. Papunta na ang ambulansya sa Mercy General ngayon. Hindi ko na matandaan kung paano ko nabitawan ang hawak kong tray. Hindi ko matandaan ang sinabi ng supervisor ko. Ang susunod na malinaw na alaala ko ay ang pagtakbo ko sa pintuan ng emergency room. Nakascrubs pa rin, hinahanap ang asawa ko. Dinala na nila siya sa CT scan pagdating ko. Nagpalakad-lakad ako sa waiting room. Tinatawagan ang mga magulang ko at si Stephanie, nag-iiwan ng mga voicemail. Si Stephanie ang unang tumawag pabalik. Nangakong pupunta agad. Ang mga magulang ko ay nag-text lang na nasa isang importanteng dinner daw sila pero magdarasal daw sila. Nang kausapin ako ng neurologist, ang ekspresyon pa lang niya ay nagsabi na ng lahat. May nakitang malaking mass sa utak ni Bobby. Isang glioblastoma, grade 4. Ang pinaka-agresibong uri ng brain cancer. Terminal. Sa treatment, tinitingnan natin ang siguro 12 hanggang 15 buwan. Mahinahong sabi niya, "I'm so sorry." Umikot ang paningin ko. 12 hanggang 15 buwan. Mas maikli pa sa panahong ginugol namin sa pagpapaayos ng kusina. Mas maikli pa sa panahon ng pagsasama namin. Hindi sapat na oras para magkaroon kami ng mga anak na pinangarap namin. Naramdaman ko ang braso ni Stephanie sa balikat ko habang napaupo ako. Pero parang ang layo ng presensya niya, tinanggap ni Bobby ang balita ng may tapang. Nang payagan na akong makita siya, ang una niyang sinabi ay, "Hey! Beautiful! Huwag kang mag-alala. Kaya natin to." Kahit may surgical staples sa ulo mula sa biopsy, sinusubukan pa rin niya akong patahanin. Ang mga sumunod na linggo ay naging malabo dahil sa dami ng appointment, chemotherapy, radiation, at mga papeles. Kahit nahihirapan, porsigido si Bobby. Noong una, tumulong si Stephanie, nagdadala ng lutong bahay at binabantayan si Bobby para makaligo o makaidlip ako. Ganyan ang ginagawa ng best friend. Sabi niya habang yakap ako, "Gagawin mo rin ito para sa akin." Ang mga magulang ko ay bumisita ng isang beses sa ospital, pero awkward. Nakita kong nandiri ang nanay ko sa peklat ng operasyon ni Bobby at ang tatay ko naman ay agad na pinag-usapan ang pera. Insurance? Benepisyo? Ang mortgage namin. Napag-isipan mo na ba kung paano mo kakayanin ang gastusin? Tanong niya. Praktikal gaya ng dati. Baka kailangan ninyong ibenta ang bahay kung magtatagal ito. Hinawakan ni Bobby ang kamay ko. Kahit mahina na siya.
May magandang insurance kami sa departamento, matatag niyang sabi. At matipid ako sa savings namin. Hindi kailangang mag-alala ni Cassandra. Nag-leave ako sa trabaho para maging full-time caregiver ni Bobby. Ang sala namin ay naging parang ospital. May hospital bed, tangke ng oxygen, at iskidul ng gamot sa ref. Natutunan kong magbigay ng gamot at alalayan siya. Ang radiation ay nagdulot ng matinding pagsusuka. Ang steroids para sa pamamaga ng utak ay nagpamaga sa mukha at katawan niya hanggang sa halos hindi na siya makilala. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang mabait. Hindi mo dapat ginagawa ito, sabi niya, isang gabi habang pinapalitan ko ang sapin ng kama niya. Dapat nasa labas ka. Ini-enjoy ang buhay. Hindi nag-aalaga ng mamamatay na tao. Tumabi ako sa kanya nang maingat. Ito mismo ang lugar kung saan ko gustong manatili, sabi ko sa kanya. Sa hirap at ginhawa. 'Di ba? Pero naging mabigat ang gastusin. Ang mga gamot at kagamitan na hindi sagot ng insurance ay nagpatong-patong. Ang mga kasamahan niyang bumbero ay nag-fundraising, pero parang walang katapusan ang gastos. Nang makita ni Stephanie na nagkakalkula ako ng gastos isang gabi, nag-alok siyang magpahiram. Nakuha ko na yung bonus ko, sabi niya. Hayaan mong tulungan kita. Bayaran mo na lang ako pagkaayos ng lahat. Tinanggap ko ang 3,000 piso adjusted context or bigger amount equivalent locally. Implied substantial help na inalok niya para sa special mattress. Iyon ang unang pagkakataong umutang ako sa kanya. Habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago. Ang dalaw ni Stephanie ay naging madalang. Ang mga text niya ay puro dahilan stress sa trabaho, sira ang kotse, family obligations. Ang mga magulang ko ay tumatawag lang para magtanong. Tungkol sa praktikal na bagay, hindi kung kumusta kami. 6 na buwan sa gamutan. Nalaman naming lumalaki ang tumor ng gabing iyon. Pero hindi ko alam na hindi lang cancer ang kukuha sa akin ng lahat. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagtataksil. Habang lumalala si Bobby, lumiliit ang mundo namin. Ang mga bumbero ay patuloy na dumadalaw. Pero ang mga personal naming kakilala ay nawawala. Una kong napansin na may mali nang hiramin ko ang phone ni Stephanie para tumawag sa botika. Biglang may nag-pop up na message galing sa nanay ko. Nakausap mo na ba si Cassandra tungkol sa pinag-usapan natin? Nauubos na ang oras. Binalik ko ang phone nang hindi binubuksan ang mensahe. Iniisip na baka surprise lang ito. Pero 1 linggo ang lumipas. Narinig ko si Stephanie na may kausap sa telepono sa beranda namin. Sinubukan kong banggitin, pabulong niyang sabi. Pero hindi tiyempo. Tutok na tutok siya kay Bobby. Oo, sang-ayon ako. Kailangan na niyang magplano para sa pagkatapos. Ang salitang pagkatapos ay parang tinik sa dibdib ko. Pagkatapos, mamatay ni Bobby. Pinaplano na nila ang kamatayan niya habang lumalaban pa kami. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang joint bank account namin. Ang savings ni Bobby ay paubos na dahil sa gamutan. Pero nagulat ako nang makita ang mga withdrawal na hindi ko pamilyar. Kasama na ang eksaktong halaga na hiniram ko kay Stephanie. Na na-withdraw isang araw matapos niya akong pahiramin. Ako ba ang nag-withdraw at nakalimutan ko lang? Posible dahil sa pagod. Pero may duda ako. Kinabukasan, dumating si Stephanie na may dalang kape. Parang interesado siya sa pera namin. Naisip mo na ba kung anong gagawin mo sa bahay? Tanong niya. Masyadong malaki ito para sa isang tao. Buhay pa si Bobby. Madiin kong sabi. Hindi naman sa ganoon. Bawi niya agad. Praktikal lang. Nabanggit ng parents mo na baka bumalik ka muna sa kanila pagkatapos. Ayan na naman. Pagkatapos. At alam ko na ngayong kasabwat ang mga magulang ko. 2 araw makalipas. Nawawala ang sobre ng cash sa drawer ni Bobby Pera na inambag ng mga bumbero. Nang banggitin ko kay Stephanie, sinabi niyang baka namali ko lang ng lagay. Caregiver fatigue yan, sabi niya ng may awa. Pagod ka na. Baka oras na para ilagay si Bobby sa facility. Para maibalik mo na ang buhay mo. Maibalik ang buhay ko?
Parang ang buhay ko kasama si Bobby ay isang bagay na dapat takasan. Nang gabing iyon, napansin ni Bobby na tulala ako. Anong iniisip ng misis ko? Tanong niya. Hirap na magsalita. Hindi ko masabi sa kanya ang hinala ko. Sa halip, sinabi ko, napapansin ko lang na lumalayo ang ibang tao. Tumango si Bobby. Natatakot ang mga tao kapag hindi nila kayang ayusin ang problema. Naaalala nila na mamamatay din sila. Hinawakan niya ang kamay ko, pero nanatili ka. Ikaw lang ang kailangan ko. Cassandra, nagpatuloy ang maliliit na pagtataksil. Tumawag ang nanay ko para sabihing itago ko na ang mga mamahaling gamit bago pa raw magkaroon ng ibang tao sa bahay. Hiniram ni Stephanie ang kotse ko at ibinalik na walang gasolina. Isang tseke mula sa benepisyo ni Bobby ang nawala sa mail namin noong bumisita si Stephanie. 8 buwan sa sakit ni Bobby, kinompronta ko si Stephanie. Yung perang pinahiram mo, sabi ko. Binawi mo ba yon sa account namin? Namutla siya bago nagkunwaring nag-aalala. Cassandra, anong sinasabi mo? Bakit ko gagawin yun? Baka nagamit mo sa gamot at nakalimutan mo. Nangyayari yan. At yung nawawalang cash at tseke? Nakalimutan ko rin ba? Tumigas ang mukha ni Stephanie. Pinagbibintangan mo ba akong nagnanakaw? Pagkatapos ng lahat ng tulong ko, bago pa ako makasagot, narinig naming tumatawag si Bobby. Umalis na si Stephanie. Palipasin muna natin to, sabi niya. Hindi siya bumisita ng 3 linggo. Sa panahong iyon, bihira nang maging malinaw ang isip ni Bobby. Pero sa mga sandaling gising siya, ang pagmamahal niya ay matatag. Ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa akin, bulong niya. Lalong naging mailap ang mga kaibigan at pamilya. Ang mga magulang ko ay tumatawag lang para sa praktikal na bagay. At si Stephanie, parang imbentaryo na lang ang tingin sa gamit namin. Ang hindi nila alam, hindi ko ipagpapalit ang kahit isang araw kasama si Bobby kahit mahirap. Ang pagpipilit niyang mag-celebrate ng anniversary namin, kahit hindi na siya makabangon, inaabot ang card na may nakasulat na forever. Sa 5 buwan, sinabi ng doktor na kumalat na ang cancer. Hospice na ang susunod na hakbang. Gusto niyang nasa bahay. Sabi ko, dumating ang hospice team si Maria, isang nurse na parang anghel. Inayos nila ang kwarto namin. Tawagan mo na ang pamilya. Payo ni Maria. Oras na para magpaalam. Tinawagan ko ang mga magulang ko. Dad, sabi ng doktor, oras na. Kung gusto niyo pang makausap si Bobby, pumunta na kayo. Tumawag ang tatay ko kinabukasan. May charity gala kami ng mama mo ngayong weekend, pero susubukan naming dumaan sa Lunes. Kumusta nga pala ang finances? Nakausap mo na ba ang life insurance? Parang sinuntok ang sikmura ko. Hindi pa siya patay. Dad, syempre. Praktikal lang. Marami kang aayusin. Tinawagan ko si Stephanie. Pupunta ako bukas. Promise. Sabi niya. Naisip mo na ba kung saang funeral home, isa na namang taong inuunahan ang kamatayan ni Bobby? Pumunta ka lang para magpaalam. Sabi ko. Pero kinabukasan, nag-text si Stephanie na may emergency sa trabaho. Habang nawawala ang mga taong dapat nandoon, hinarap ni Bobby ang huling yugto ng may dignidad. Sa isang malinaw na sandali, inutusan niya akong kunin ang lockbox sa closet. May kailangan tayong pag-usapan, bulong niya. Sa loob ay mga papeles at isang selyadong sobre. May binago ako, sabi niya. Itinuturo ang mga papel. Yung araw na bumisita ka sa tita mo, in-update ko ang will at insurance. Bayad na ang bahay. Bayad na? Paano? Ngumiti siya ng mahina. Hindi pinababayaan ng mga bumbero ang isa't isa. Benevolent fund ng departamento. Ayaw kong sabihin hanggat hindi tapos. Basahin mo ang sobreng ito kapag wala na ako. Ipangako mong babasahin mo ng mag-isa. Tumango ako habang umiiyak. At ipangako mo, bulong niya, na bubuuin mo ulit ang sarili mo. Hanapin mo ulit ang saya. Iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan.
Hindi ko ma-imagine ang saya kung wala ka. Sabi ko, kaya mo yan. Sagot niya, mas matatag ka kaysa sa inaakala mo, Cassandra. Mas matatag kaysa sa kanilang lahat. Hindi ko na tinanong kung sino ang sila. Alam ko na, pumanaw si Bobby sa pagsikat ng araw noong Martes. Hawak ko ang kamay niya. Tinulungan ako ni Maria na linisin ang katawan niya. Nang dumating ang taga-punerarya, hinalikan ko siya sa noo at bumulong. Salamat sa pagmamahal. Tinawagan ko ang mga magulang ko at si Stephanie. Ang sabi ng nanay ko, tutulong kami sa arrangement. Natawagan mo na ba ang insurance? Si Stephanie naman, pupunta ako. May policy number ka ba? Sa halip na tanggapin ang alok nila, tinawagan ko ang kapitan ni Bobby. Dumating siya agad. Ang mga bumbero ang nag-ayos ng lahat, isang parangal para sa isang bayani. Nagpareserba ako ng upuan sa unahan para sa mga magulang ko at kay Stephanie. Nang gabing iyon, binuksan ko ang sobre ni Bobby. Mahal kong Cassandra, kung binabasa mo ito, nauna na ako sa'yo. Matagal na akong nag-aalala sa mga magulang mo at kay Stephanie. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa insurance ko. Nakita ko si Stephanie na naghahalungkat ng papeles at kinukuha ang pera sa mesa ko. Hindi ko sinabi sa'yo dahil kailangan mo ng suporta nila. Pero sigurado akong inaabangan nila ang pagkawala ko para makinabang. Kaya binago ko ang lahat. Ang bahay ay bayad na. Ang insurance ay nakapangalan lang sa iyo. At may instruction na walang ibang makakakuha nito. May financial advisor na akong kinuha para sa iyo. Mahal na mahal kita. Magtiwala ka sa kutob mo kung sino ang dapat manatili sa buhay mo. Kasama sa sobre ang mga bank statement na nagpapakita ng attempt na i-access ang account namin gamit ang email ni Stephanie at kopya ng mga text message nila ng nanay ko tungkol sa investments na gagawin nila gamit ang pera ko. Umiyak ako. Hindi lang dahil sa pagkawala ni Bobby, kundi dahil sa bigat na dinala niya para protektahan ako. Dumating ang araw ng libing. Maaraw at maaliwalas. Suot ko ang itim na bestida na gusto ni Bobby at ang singsing niya na ginawa kong kwintas. May sasabay ba sa iyo sa family car? Tanong ng funeral director. Wala. Sagot ko. Magkikita na lang daw kami doon. Pero sa text, sabi ni Stephanie, emergency sa work. So sorry. Ang nanay ko nag-voicemail. Nasiraan ang sasakyan ng daddy mo. Hindi kami aabot. Mga walang kwentang dahilan. Nagsimula ang seremonya. Puno ng mga bumbero, mga doktor at nurse at mga kapitbahay. Pero sa harap, may 3 bakanting upuan kung saan dapat naroon ang pamilya ko at best friend. Tumayo ako para magsalita. Sabi ni Bobby, panimula ko, matatag ang boses. Ang pag-ibig ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ito ay ang pagpapakita. Ang pagdamay. Tiningnan ko ang mga bumbero. Kayo ang nagpakita niyan sa amin. Hindi ko na binanggit ang mga bakanting upuan. Ang kawalan nila ay sapat na mensahe na. Pagkatapos ng seremonya, may lumapit na lalaki. Kamukha ni Bobby. Cassandra. Ako si Jason, kapatid ni Bobby. Nagulat ako. Matagal na silang hindi nag-uusap. Nang makita ko ang balita, kailangan kong pumunta. Sabi niya, manggiyak-ngiyak. Kapatid ko siya. Niyakap ko siya. Tumingin siya sa mga bakanting upuan. Hindi nakarating ang pamilya mo? Pinili nilang wag pumunta. Sagot ko. Umuwi ako mag-isa. Sa pagpasok ko sa pinto, nagpasya ako. Hindi ako magpapaapekto sa pagtataksil nila. 1 linggo makalipas. Habang nagliligpit ako, nag-doorbell, si Stephanie at ang mga magulang ko. May dalang casserole dish ang tatay ko. At gift bag naman si Stephanie. Pumasok sila na parang walang nangyari. Dinalhan ka namin ng hapunan. Sabi ng tatay ko. Lasagna ng mami mo. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Nag-aalala kami sa'yo. Sabi ng nanay ko. Gusto ka naming tulungan sa mga arrangement. Masyadong malaki ang bahay na ito. Dapat ibenta mo na at bumalik sa amin. At may kilala kaming financial advisor para sa insurance money. Doon na lumabas ang totoo. Pera, kinuha ko ang folder sa mesa ni Bobby. Gusto niyo bang ipaliwanag ito?
Inilatag ko ang mga ebidensya ng pagnanakaw at mga text messages nila. Namutla sila. Saan mo nakuha yan? Tanong ng tatay ko. Pinag-iisipan mo kami ng masama. Si Bobby ang nakakita. Sabi ko. Wala sa sarili ang asawa mo. Sigaw ng nanay ko. Isang bumbero lang siya. Dapat doktor ang pinakasalan mo. Si Bobby ay nagkakahalaga ng higit pa sa 100 katulad ninyo, mahinahon kong sabi. Naiintindihan niya ang tunay na pamilya. Binago niya ang lahat. Bayad na ang bahay. Ang insurance ay sa akin lang. At hindi pwedeng galawin ng pamilya sa loob ng 5 taon. Napasinghap ang nanay ko. Nagalit ang tatay ko. Pagsisisihan mo ito, Cassandra. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Utos ko. Huwag na kayong babalik. Nang isara ko ang pinto. Nakaramdam ako ng kalayaan. Ginamit ko ang iniwan ni Bobby para ayusin ang buhay ko. Bumalik ako sa pagiging nurse. Ang mga bumbero ay naging tunay na pamilya ko. Sila ang nagkukumpuni ng sira sa bahay at dumadalaw. Nakipagkaibigan ako kay Jason, ang kapatid ni Bobby, at sa pamilya niya. Naging tita ako sa kambal niyang anak. 1 taon ang lumipas, nakatanggap ako ng sulat mula kay Stephanie, humihingi ng tawad at inaamin ang pagkakamali niya. Hindi ko siya nireplyan, pero hindi ko rin tinapon ang sulat. Isa itong paalala, bumili ako ng maliit na rest house malapit sa lawa gamit ang pera mula sa insurance, isang lugar na pinangarap namin ni Bobby. Doon ko nahanap ang kapayapaan. Bumalik ako sa pag-nursing. Pero ngayon sa hospice care, tinutulungan ang iba na harapin ang kamatayan at pagkawala. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, ang tunay na pamilya ay hindi laging kadugo. Sila ang mga taong dumarating kapag ang iba ay umaalis. Sila ang mga kasamahan sa trabaho, ang kapatid na muling nakilala, ang mga kapitbahay na nagmamalasakit. Kung kinailangan mong buuin muli ang buhay mo matapos ang pagtataksil, sana ay magbigay ng pag-asa ang kwento ko. Kung umabot ka sa bahaging ito ng kwento, gusto kong malaman kung sino ang dumamay sa iyo noong kailangan mo ng tulong. Mag-iwan ng comment sa ibaba. Mag-subscribe kung gusto mo ng marami pang kwento ng pagbangon at ishare ito sa taong kailangang mapaalalahanan na hindi sila nag-iisa. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli, maging ang taong dadamay sa iba.